sa lahat ng mga market linkers. Tama ba? Congratulations sa inyong lahat. Balita ko ang laki ng bonus niyo. Sana all. Grabe, gusto ko na pala maging market linker. Ang laki pala ng bonus dito. Magandang umaga sa inyong lahat and thank you for inviting me. Thank you kay Doc Francis Gomez, ang aking kasama sa pagmumotorsiklo, si Chairman Panahon, at si President Chanco. Thank you very much for inviting me this morning. Ang sabi nila, ang trabaho mo daw ngayon ay mag-lecture sa inyo tungkol sa success. Parang, wow, ganun talaga. Okay, tungkol sa success. Meron akong pinipare na slide. Okay. So, alam ko, in-introduce na ako kanina, pero introduce ko na lang ulit yung aking sarili. So, ako nga po si Cara David. Ako po ay isang storyteller. I've been with Eyewitness for the past 24 years. Ako rin po ay mahilig kumain at napapanood niyo po yan sa Ina Sarap. I also host the documentary program Caradocs on YouTube. Tapos, bukod dyan, I am an avid mountain climber. So, ako po ay mountain climber simula po nung ako'y nasa college. So, matagal na po akong umaakit ng mga bundok. At marami na akong nakikilala iba't ibang mga tao doon sa mga kabundukan. At ito yung isa sa mga naging panata ko sa aking sarili na hanggat kaya pa ng aking tuhod ay pupunta pa ako sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. At dahil sa aking pag sinabing success, tagumpay, huwag po tayo magsisinungaling. Yung talagang honest lang po tayo. Ano unang-unang pumapasok sa isip mo pag sinabing success? Crown. Crown, ha? Pia words back lang tayo. Tama. Alright, crown. Ano pa? When you say success, ano unang pumapasok sa isip? Fulfilling. Fulfilling, ha? Dito may pa-fulfilling. Okay. Yung mas yung totoo, ha? Totoo lang tayo, kuya, sir. Tagumpay. Tagumpay? Sabi dito, eto, 18 years na ito si sir, di ba? Perahan! Pera! Tama. Meron pa bang iba? Fulfilling. Ako kasi ay isang athlete, so kasama rin sa akin ikaw yung number 1. Hindi ba? Ikaw yung podium finisher, or ikaw yung number 1. May natalo kang somebody. Di ba? Competition. Tama. When we talk of the word success, the first thing that comes to mind is a trophy, a crown, a medal. When you beat someone, when you are the most, ikaw yung number 1. And yes, kaperahan, maraming pera. Or even if you pass an exam, get a master's degree, get a PhD, or even just pass college, yun ang ibig sabihin sa atin ng salitang tagumpay. Diba? It's always about wealth, it's about power, it's about winning, it's about being above everyone else. Diba? Pero, talaga bang kaperahan lang ang meaning ng success sa atin? Is success really just about wealth? Noong 2005 po, siguro po yung iba sa inyo hindi pa pinapanganak ng 2005. Or meron na ba? Lahat naman siguro may mga grade 1 year old kayo, 2 years old, or whatever. Age review ako dito, ha? Noong 2005, nanalo po ako ng 1 million piso. There was a show on GMA. Ang title ng show na to, Extra Challenge. Para siyang fusion ng Amazing Race at ng Fear Factor. So, ang daming pinagawa sa amin for 1 million pesos. Kailangan ko umakyat ng bridge, tumalon dun sa tulay, mag-swim, kasi babagsak ka so nakaswim pa ako, nakatupis ako, isipin nyo. Tapos pagdating doon ang initiate, sabi, maglalakad ka, sasakay ka ng motorsiklo, mga ganon.
ginawa sa amin, for one whole week, nilibot namin yung buong Pilipinas, kumakarera kami, gagawin namin, nagpatato pa kami, ganung level. Either magpapatato ka o magpapakalbo ka. Ganon. So, syempre, pinili ko yung tato. Tapos, tatanong ka kung ano-ano gagawin mo. And long story short, I won ₱1,000,000 in 2005. So sabi ko, wow, dami kong pera. Galing ko. Sabi ko ngayon, anong gagawin ko when I got the ₱1,000,000? Tax free yun ah. Sabi ko, anong gagawin ko sa ₱1,000,000 ko? So syempre, na libre, ano pa bang ginawa ko? Naglaan ako ng kaunti para sa scholarship ng anak ko, para sa anak ko. Tapos, ano pa bang ginawa ko? Nag-down payment sa kotse. Yung ganyan. Hindi ako bumili sa buong kotse. Nag-down payment sa kotse. Tapos may naiwan pa. Medyo malaki-laki pa yung naiwan. So, tinanong ko yung nanay ko, si Karina David. Sabi ko, Mama, anong magandang gawin dun sa ₱1,000,000? Kasi ito sinabi niya sa akin. Sabi niya, kung gusto mong humaba ang buhay ng isang bagay, ipamahagi mo ito sa iba. Sabi ko, yeah? So parang ako, pwede mo masyadong protect yung mga sagutan natin. Sabi niya, kung gusto mo humaba ang buhay ng isang bagay, tulad ng pera mo, ipamigay mo ito sa iba. Tapos na-realize ko, tama siya eh. Kapag kunyari, yung pera ko, nilagay ko siya, pinakain ko, nag-travel or whatever, or basta nilagay ko siya sa isang material na bagay. Kapag tapos na, or kunyari sa kotse, nabangga na yung kotse yun or whatever, tapos na yung pera yun. Pero, pag in-invest mo ito sa tao, or in-invest mo ito at binigay mo sa iba, hanggat nabubuhay at nagtatagumpay yung tao yun, buhay pa rin yung pera mo. Buhay pa rin yung, kung hindi lang, sabi niya, hindi lang ito pera. Kasama dito yung talento, kasama dito yung kaalaman, yung talino, hanggat may natuturuan kang bago. Buhay yung iyong talino at yung iyong knowledge doon sa mga tao na turuan mo. So sabi niya, kung gusto mo humaba ang buhay ng isang bagay, whether it's money, talent, virtues, blessings, whatever, ipamahagi mo doon sa iba kasi hanggat nabubuhay ang mga taong pinag-sharean mo ng mga bagay na ito, buhay din yung treasure na meron ka. So, yun ang dahilan kung bakit itinatag ko yung Project Malasakit. This is a very small social service foundation. Dalawa lang po ang staff namin. Ako at yung secretary ko. Dalawa lang po kami. And for the past 20 years, ang ginagawa namin ay nagpapaaral kami ng mga bata, nag-outreach sa mga malalayong lugar. So, siguro itatanong ninyo, bakit Malasakit? Guys, nauna po ako kay Bongo ah. Inis na ako eh. Tinawag niya yung Malasakit eh. Kasi parang, excuse me, napura po kami dyan. Nakaregister na po kami sa SEC bago niyo po sinabi kayo si Mr. Malasakit. Anyway, so, magtataka siguro kayo kung bakit Malasakit. So actually, yung word na Malasakit, ito ay natutuhan ko, yung totoong meaning ng Malasakit ay natutuhan ko mula sa aking uncle, si Bishop David, na soon to be Cardinal David. So si Bishop David, sa isa sa mga retreat namin sa pamilya, kinuwento niya sa akin kung ano yung ibig sabihin ng salitang Malasakit. Pag tinignan niyo yung salitang Malasakit, pwede niyo siyang i-divide into two, mala at saka sakit. Mala, ang ibig sabihin parang, di ba? Mala rosas, mala ganyan, di ba? Mala diwata, di ba? Parang, di ba? Ang ibig sabihin ng
sakit, pain. Diba? So yung malasakit, hindi ka lang naaawa para kang nasasaktan. I'm sure naranasan nyo na ito. When you go to the communities, pag may nakilala kayo, lalo na poor communities, nakita ninyo, yung alam mo yung feeling na mas higit siya sa awa, hindi ka lang naawa, parang feeling mo, shucks, grabe, hindi ka maka-move on, kasi nasaktan ka, pakiramdam mo kapatid mo rin yun, pakiramdam mo pamilya mo rin yun, di ba? Yun yung mga kapatid, kapamilya, kapuso, mga ganyan, di ba? Pakiramdam mo, iisa lang kayo. Yun yung malasakit. Hindi lang siya awa. Yung awa kasi para naawa ka, tapos nag-tweet ka, sabi mo, #blessed. Di ba? Yun yung awa, kawawa sila, buti ako hindi ganyan. Yun yung awa. Pero yung kawawa sila, tapos pakiramdam mo, nararamdaman mo yung pain ng tao yun, hindi ka mag-blessed eh. Kasi nasasaktan ka rin. Di ba? At kapag nasaktan ka, gusto mong tanggalin yung pain na yun, di ba? And what do you do when you feel that pain? You help that person para matanggal yung pain niya. I'm sure yan yung dahilan kung bakit pwede naman kayong kumuha ng mga gamot at mag-develop ng mga gamot from other countries, etc. But iba sa kanila nakabahapa, they're highly discriminated. Tinatawag silang mga mangmang, mga taong bundok, ganyan. So ako po ay nakipamuhay sa mga mangyan. And sila po ang nagturo sa akin ng very, very important virtue na ito. Ang mabigat ay gumagaan kapag marami ang pumapasan. Alam niyo po, pag pumunta po kayo doon sa Sitio Diangdang, sa Mindoro Oriental, sa Bansud, Mindoro Oriental, yung sitio po na yun, lahat po ng bahay may duyan na ganito. Kahit wala po silang baby, meron silang duyan. Tinanong ko, bakit kayo may mga duyan sa bahay ninyo? Tapos ang sagot nila sa akin, para po sa mga may sakit. Wala naman po kasi ambulansya dito. At ito po yung gagamitin namin para po mababa namin sa bundok yung mga may sakit. Sabi ko, bakit lahat ng bahay kailangan may duyan? Sabi niya, hindi niyo po kasi alam kung kailan po magkakaroon ng sakit at emergency ang kapitbahay mo. So tinanong ko, magkano po ang bayad kapag nagpasan ka ng kapitbahay? Sabi ko, bakit? Ang bigat po nun. Kasi ang sagot lang niya, ganun po talaga ang kaugalian. Kasi po, pag ako naman ang nagkasakit, may magpapasan din sa akin. At hindi naman pwedeng isa ka lang na magpapasan. Kailangan po tulong-tulong kayo para gumaan ang papasanin. Kasi ang mabigat ay gumagaan pag marami ang pumapasan. Sa ganung situation. Thank you. What's your name? Julie. Julie. Sana umakyat ka pa rin ng bundok, ha, Julie? Hindi na kaya eh. Kaya. It always starts with one step. Pag umaakyat ka ng bundok at tumatahan ka or sa buhay, may goal ka, huwag mong iisipin na natatapos lahat sa tuktok. Kasi sa totoo lang, yung fulfillment, hindi siya nakukuha when you reach the top. Nakukuha siya on the journey. On the journey. Walang kwenta. Kasi kung ang gusto lang naman natin umakyat ng bundok, di pwede sana umakyat ka na lang ng bundok na merong stairs or bundok na maaabot ng sasakyan. Diba? Nandun ka na rin sa tuktok ng bundok. Diba? But it's not really the mountain top. It's not really the top that makes it fulfilling. It's the journey to the top. Aanhin mo naman yung nakarating ka sa tuktok ng tagumpay kung marami ka namang tinapahang tao along the way. Diba? Diba? Hindi yun proud moment. It's the same when you race. Kasi ako, triathlete ako, nagre-race din ako.
meron kaming bike race, yung hindi siya race actually, yung ODAX, mga magbabike ka ng 100 kilometro or 200 kilometers. Alam niyo, sa totoo lang, may mga nandadaya. Kahit sa mga marathon, may mga nandadaya. May sumasakay ng jeep, mga ganyan, sumasakay sa kotse, meron mga ganon. Pero sino dinaya nila? Sarili nila. Diba? It's the journey. It's the fulfillment of kaya ko to, kaya ko to, kaya ko tong i-endure. Tapos pag na-endure ko siya, grabe, ang laking achievement, di ba? It's not really reaching the top. Actually, pag umakit ng bundok, maglalakad ka, tapos kita mo, yan, konti na lang, yung experience mo.